Breaking news, malaking bahagi na sa Gaza ang hawak ngayon ng puwersa ng Israel. Nagkaroon na rin ito ng karagdagang koridor. Ito ay dahil sa pinaigting na airstrike at ground operation ng IDF. Nangyari ito dahil sa mga ceasefire deal na hindi mabigyang katuparan. Kaya isa sa mga paraan ng IDF ay lusubin ang Hamas sa iba't ibang panig ng Gaza upang mapilitan ito na ibigay ang mga hostages na kanilang hawak. At dahil sa mga pag-ataking isinasagawa ng IDF, napilitan ang Hamas na makipag-usap na sa Israel. Para sa isang proposal, ang kampo ng Hamas ay hihingi ng 1,400 na mga prisoners. Samantalang ang hinihingi ng Israel ay kalahati sa mga bihag na hawak ng Hamas. Pero may isang demand ang Israel na hindi kayang ibigay ng Hamas. Ano ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, sabay like na rin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay April 16, 2025. Isa na namang napakabago at napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa ceasefire deal ng Israel at ng Hamas. Ang larawan na inyong nakikita, siya ay si Idan Alexander, isang Israeli soldier. Pero siya ay isang US citizen. Isa siya sa mga hostage na hawak ng Hamas. At isa rin siya sa mga hinihingi ng kampo ng Israel. Matagal na panahon na hinihingi ito ng puwersa ng Israel pero hindi ito maibigay-bigay ng Hamas. Marami tuloy ang mga nag-iisip ng masama. Lalo na nagbigay ng pahayag ang Hamas na hindi na rin nila makontak ang gwardya na nagbabantay kay Idan Alexander dahil daw sa airstrike na isinagawa ng Israel. Kung baga ay isinisisi ng Hamas sa Israel kung bakit hindi nila mahagi-hagilap ang mga gwardya na nagbabantay kay Idan Alexander. Marahil ay isa ka rin sa mga sumusubaybay sa giyera ng Israel laban sa Hamas mula pa noong October 7, 2023 hanggang sa kasalukuyan. Noong mga nakaraang buwan ay natapos na ang unang phase ng kanilang ceasefire. At pagkatapos nito, isusunod sana ang second phase. At dahil marami sa mga proposals na dapat pag-usapan ng magkabilang panig, hanggang ngayon ay wala pang nangyayari. Ang balitang ito mga kaibigan ay kanina lamang nangyari. Tandaan ang petsang ito, April 16. Nagkaharap na ang Egyptian mediators at kampo ng Israel at ang officials ng Hamas. At ang Hamas mga kaibigan ay nagdemand ng permanenteng ceasefire. Dito mga kaibigan ay inilatag din ang proposals ng Israel. Kasama sa inilatag ng Israel, ibigay ang kalahati na mga hawak ng Hamas na mga hostages. At ito ngang si Idan Alexander. At ang isa mga kaibigan na pinakamabigat na hinihingi ng Israel na ibaba na ang mga armas ng militanteng grupong ito na tinatawag na Hamas at iba pang mga militanteng grupo sa Gaza. At ito mga kaibigan, naglabas na ng pahayag ang Israel at ibinalita ito ng The Times of Israel na nireject ng Hamas ang proposal ng Israel. Gusto ng Hamas ng permanenteng kapayapaan sa kanilang lugar or permanent ceasefire na, pero ayaw nilang ibaba ang kanilang mga armas. Marami tuloy ang mga nagsasabi paano magkakaroon ng permanenteng ceasefire kung ang Hamas ay ayaw ibaba ang kanilang mga armas. Ayon sa kampo ng Hamas kanina lamang mga kaibigan, hindi pa raw nila kayang sagutin ang hinihingi ng Hamas sapagkat ang kanilang pamunuan ay wala pang ipinipresenta na formal response kaugnay sa hinihingi ng Israel. Ayon naman sa ibang mga mediators, kinakabahan at natatakot sila na ang ceasefire ng Israel at Hamas kung sakaling matuloy, ito raw ay maaaring sirain ng Israel kung hindi raw isasama sa pag-uusap ang United States of America at magbigay ng guarantee na magkakaroon ng permanenteng end of war sa Gaza.
Pero ang lahat ng ito ay sinagot na ng kampo ng Israel sa pamamagitan ng ulat ng The Times of Israel na maging ang gobyerno ng Israel ay nais nilang magkaroon ng permanenteng ceasefire. Kaya nga ang kanilang proposal ay kinakailangang disarmahan ang Hamas at iba pang militanteng grupo sa Gaza. Nabanggit din ang Lebanon sapagkat ang presidente ng Lebanon na si Joseph Aoun ay nais ding disarmahan ang mga militanteng grupo na nasa kanilang bansa. Ito nga yung Hezbollah at iba pang mga militanteng grupo na nasa kanilang bansa. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon daw ng permanenteng ceasefire. Hindi raw maigagarantiya ang permanenteng ceasefire kung may mga armas ang mga militanteng grupong ito dahil every now and then ay maaari itong muling umatake sa Israel. Gaya noong October 7, 2023, nagbigay ang Israel ng 45-day ceasefire proposal. At sa loob ng 45 days mga kaibigan, ibibigay raw ng Hamas ang 10 buhay na mga hostages. Ito ay kalahati sa mga bihag ng Hamas na hinihinalang mga buhay pa. And of course, hindi nagpabitin ang Hamas dahil sa hinihinging 10 na living hostages ng Israel, nagdemand ang Hamas. Nais din nila na hingin sa Israel ang 1,400 na mga Palestinian detainees at prisoners. Kahit na yung mga nahukuman na ng life sentences ay ibibigay ito sa loob ng 6 na linggo. At ayon sa proposal na inilatag ng Israel, kung sakaling ma-maintain ang 45 days na ceasefire na magkabilang panig at maibigay na ang kalahati sa kanilang mga hinihingi at maibigay na rin ng Israel ang 1,400 na mga Palestinian detainees at ibaba na ng Israel ang kanilang mga armas, ay isusunod na rin na pakawalan ang iba pang mga living hostages na hawak ng Hamas. Pero nagkaroon ng problema mga kaibigan. Ayon sa mga mediators, madali lang sa Hamas ang magbigay ng mga hostages kung gugustuhin nila. Pero ang isa sa mga pinakamabigat para sa kanilang kampo ay tanggalan na sila ng kanilang mga armas. Ayon sa mga eksperto, nangangahulugan ito na ipagpapatuloy pa ng Israel ang kanilang ofensiba sa loob ng Gaza hanggang sa tuluyan ng masakop ng Israel ang buong Gaza. Sa ngayon mga kaibigan ay malaking bahagi na sa Gaza ang kontrolado ng IDF at bawat araw ay meron silang mga pinapasabog na mga tunnels na pag-aari ng Hamas. Nako, kailan kaya matatapos ang gulo sa pagitan ng Israel at ng Gaza? Ang bagay na yan mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga OFWs na nasa Israel, shout out sa inyo. Sa Lebanon, sa Jordan, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Ehipto, Amerika at iba't ibang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.